Kasi, pogi. Diba? As a Christian, bakit tingin mo, bakit sila hostile sa'yo? Bakit makita ka pa lang nila, gusto ko nilang bigwasan? KJ, ah. Yan. Ano pa? Sinasaway. Di tumatagay. Ayan. Ayan. So yan, tama yung mga sagot nyo kasi relate sa topic natin talaga. Kaya, tingnan natin yung key verse natin. Ano ba yung sinasabi dito ni Lord? Sabi dito ni Lord, basahin ulit natin ng sabay-sabay. Lahat guys magbabasawa, pati yung mga nasa online. Sige pa, basahin po natin. Ayun. So dito pa lang sinasabi na ni Lord. So sa context ng verse na to, wina-warning na ni Jesus yung mga disciples niya about His second coming at ano yung dadanasin nila. Ano yung dadanasin nila? Sabi sa verse, uusigin at lilitisin dahil sa pagsunod ninyo sa akin. So dito pa lang, pinakita na sa atin ni Jesus ano yung maaari nating ma-experience, ano yung maaari mangyari sa atin sa pagsunod sa Kanya. So, yun, normal pala. At dapat nararanasan natin as Christians. So yun, baka kapag hindi tayo inuusig, kabilang na tayo sa mundo. So wag po tayong maging masaya na walang mga taong hostile sa atin. So yun, mamaya mas ma-explain pa natin to. Sige po, dako na po tayo sa ating mensahe. At ang message po natin ngayon ay, walang ano, yung appear. Ganun. Wala ba? Sige. Okay lang yan. So, ang message po natin ngayon ay, why are people hostile to Christians? Diba? Mas maintindihan natin. Alam natin na hostile sila sa atin kasi Christians tayo, kasi banal tayo, pero mas may malalim pa kasing dahilan pala kung bakit sila hostile sa atin. At gusto ni Lord, mas maintindihan natin yon. Amen? Ayan. So, sabi dito, they believe that anything that tries to impose any kind of limitations on their lust is an act of oppression. So, yung mga taong nagbabawal sa kanila, ano ba yung alam natin na normal na kasalanan sa mundo? Pag-inom, diba? Sabi ni Kuya Julius kanina. So, yung mga taong nagbabawal sa kanila, sa mga bagay na gustong-gusto nilang gawin, ang tingin pala nila doon is an act of oppression. Hindi nila nakikita yung care kung bakit sila kinokorek, pero nakikita nila is an act of oppression. Ano ba yung oppression? Ginugol ko siya, sabi, pang-aapi, unjust treatment or control, di ba? Pagko-control. Yung pala yung nakikita nila. At example dyan, siguro yung B na lang, kasi medyo complicated yung A, gender oppression. So for example, very relevant ngayon, Soji Bill, bakit pag sinasabi natin na sa Bible, sabi sa Genesis 1:30, ba't pag sinasabi natin na ang ginawa lang ng Diyos ay babae at lalaki? Ba't ganun yung reaction nila? Hostile sila sa atin, nagagalit sila. Kasi sa Soji Bill, they believe that there's more than two genders. Pero tayo naniniwala tayo sa Bible na malinaw na sinabi ng Diyos na lalaki at babae lang ang ginawa ng Diyos. Amen. So kung may question kayo sa Soji Bill, may question kayo kasi hindi naman pwedeng ma-explain ngayon, feel free to ask your leaders. Message nyo kami. We want to explain para mas magkaintindihan tayo. Ayaw namin ng maging blind followers lang tayo. So next po is divorce bill. Bakit pag nalaman nila yung mga Christian against sa divorce bill or we don't support the divorce bill, ba't sila nagiging hostile? Kasi pala, most of them are in abusive marriages, nakakaramdam sila ng abuse, physical. So feeling nila, dahil walang divorce bill, dahil hindi na ipasa yung divorce bill, kasi may mga taong ayaw, is wala na, hindi na sila makaalis dun sa marriage na yun. 'Di ba? So yun pala, nakita ko dito na may dahilan pala bakit hostile, mas may malalim na dahilan. Minsan kasi nagtatanong tayo, ba't kaya galit sa akin to, tinatama ko lang naman eh. Yung pala may pinaghuhugutan pala sila. Yung pala may pinaniniwalaan sila.
At dapat mas maintindihan natin yon. Hindi pwedeng sabihin lang natin sa kanila na, mali yan, hindi mo dapat ginagawa yan. Pero we understand them. Amen? Kaya po, sige po, may quote po tayo dito. Galing po ito kay Pastor Warwick. Pwede basahin natin kahit English siya. Yan. Sige po. The more you represent the truth, the bigger danger you are to them. It's easier to shoot the messenger. Yan. So, di ba na-explain din natin to kanina? Bakit ganon? The more na nagsastand tayo sa katotohanan, mas nakita nila tayo as their enemy, kaaway. Hindi nila nakita nga yung care natin. Kasi daw, sabi dito, it's easier to shoot the messenger than to accept any corrective message. Mas madali naman pala kasi talaga na mag-react, magalit, or ma-offend, maging hostile, kaysa tanggapin yung pagtatama. And even tayo, di ba? Sa mga leaders natin, kapag kinokorek ba tayo, ano yung initial reaction natin? Nagte-thank you ba tayo agad? Nagiging submissive ba tayo agad? Di ba nagiging hostile din tayo most of the time? Nangangatwiran tayo, nagagalit tayo. Amen? So malaman natin that it's a usual reaction ng mga taong tinatama natin. Yan. So, sige po, next po. At alam niyo po ba, literal, na merong mga taong nag-stand sa truth, pero pinatay sila. At unang-una ang ating pambansang bayani, si Jose Rizal. Bakit ba pinatay si Jose Rizal? Di ba in-expose niya yung abuse ng Spaniards sa mga Filipino? Kasi tumindig siya sa katotohanan. And in return, pinatay siya. And John the Baptist, alam natin kung bakit siya pinatay. He openly condemned King Herod. Kasi nagkaroon siya ng relationship kay Herodias na asawa ng kanyang kapatid. Diba? Hindi lang niya sinabing basta tama o mali, but he openly condemned the truth. Diba? Sinuway niya, sinabi niyang kasalanan ay kasalanan. So next, wala na pong iba. Next, si Jesus Christ. Diba? Bakit ba pinatay si Jesus Christ? Diba? Nakita ko talaga dito na grabe yung boldness ni Jesus. Diba? Grabe yung passion niya na i-share yung katotohanan, nasawayin yung kasalanan. Bakit? Nakita niya kasi na yung katotohanan, yung magpapalaya sa mga tao. Diba? Sabi nga sa John 8:30, check ko lang yung verse ko. Yan, diba sabi, the truth will set you free. Diba? So, paano na lang kung si Jesus kinip niya yung katotohanan na ang kasalanan pala yung magdadala sa atin sa kamatayan sa Roma 8:23. Diba? Meron kayang kaligtasan ngayon. Kasi kung hindi natin makikita yung katotohanan, hindi natin makikita yung kasalanan. At pag di natin nakita yung kasalanan, walang repentance. Walang salvation through Jesus Christ. Diba? Kaya wag tayong matakot na sabihin yung katotohanan kasi kita na natin yung mundo madilim eh. Sino pa ba yung magsastand? Paano natin malalaman yung tama at mali? Paano natin malalaman yung kasalanan? Kung yung kasalanan nga nagiging normal na nga sa mundo, di ba? Naalala ko lang si Daywatch message na maraming Kristiyano pero hindi lahat nagsastand sa truth. So, yun lang po. Next po. Next slide po natin. Oh, bilis, application na agad. Yan. Kaya application natin, sayang walang appear talaga. Expect hostility. Expect natin na yun yung magiging reaction ng mga tao. Bakit? Kasi nakita na natin, may dahilan pala kung bakit hostile yung mga tao eh. Kasi may pinaghuhugutan pala sila. Baka kasi naniniwala na sila or nandun na sila sa kasinungalingan ng kaaway. And kasi natatakot. Yan. Ba't ba tayo nagiging hostile? Bakit ba tayo natatakot na i-share yung truth madalas? Kasi di ba natatakot tayo na ma-judge? Yan. Natatakot tayo na ma-bash? Di ba? Kasi ako nung na-receive ko tong topic na to, natakot ako na mabash. Sabi ko, wag tayo mag-live pag ako yung nag-message. Kasi ang sensitive ng topic, pero wala tayong magagawa eh. Kahit gaano kabigat yung katotohanan, kahit gaano kasakit, hindi mababago na yun yung katotohanan. At ang katotohanan ay hindi nabebend. Siguro tayo pwede tayong magsinungaling, pero hindi natin maikakaila ang katotohanan ng salita ng Diyos. Amen po. So, yan. And number 2 pala. Preach for SL but stay gentle and set healthy boundaries. Ano ba yung pag sinabing stay gentle?
Tatanggalin ba natin yung ikalawang tuntunin sa for spiritual law? Hindi ba natin masyadong babanggitin yung ang kasalanan ang naghiwalay sa atin sa Diyos? Hindi. Pero magkakaroon tayo ng compassion and love sa kanila. So, share ko lang siguro, mag-testimony lang ako. Meron kasi akong best friend. So, dati, shiniran ko siya ng 4SL 2 years ago at hindi ko siya napatanggap. Ba't hindi ko siya napatanggap? Kasi ginawa ko mababaw yung 4SL. Ayoko kasi na hindi niya tanggapin yung huli na pag sinabi kong tinatanggap mo ba si Jesus Christ? Kaya ang ginawa ko, hindi ko masyadong hinighlight yung kasalanan. So in the end, hindi pa rin niya tinanggap ang Panginoon sa buhay niya. At lumipas yung 2 taon, nagkita ulit kami. So this time, shiniran ko ulit siya ng Word of God. Pero ngayon, natuto na ako na dapat pala mas bigyan natin diin yung kasalanan. Baka kasi kaya hindi sila tumatanggap kasi hindi nila nakikita yung kaseryosohan ng kasalanan. Hindi nila nakikita yung consequences. Diba? Hindi nila nakikita yung epekto ng kasalanan sa buhay nila. At nung mas na-explain ko sa kanya yun, at the end nung sharing namin, tinanggap niya si Jesus. Kasi nakita niya si Jesus, nakita niya yung ginawa ni Jesus sa cross, nakita niya yung sacrifice ni Jesus, at nakita niya yung kabigatan ng kasalanan. Diba? Let's stay gentle. Magkaroon tayo ng love and compassion. Kasi minsan, baka kasi hostile yung mga tao sa atin pag kino-correct natin sila. Kasi mali yung way of correction natin. Baka minsan nagiging self-righteous tayo. Baka ang purpose kung ba't natin sila gustong i-correct para makita nila na tama tayo tapos sila yung mali. Diba? Kaya every time na may i-correct tayo, may sasabihan tayo ng Word of God or mag-share tayo ng 4SL, mag-pray talaga tayo. Paayos natin yung heart natin kay Jesus. Diba? Let's be gentle. Magkaroon tayo ng love and compassion. Share natin sila kasi gusto natin silang mabago. Gusto natin na ma-open din yung eyes nila kung paanong nabuksan yung mga mata natin. Kasi imagine, kung yung mga leaders natin, hindi nila tayo sinuway, hindi sila naging stricto sa atin. Kung inisip nila na magiging hostile tayo, baka ma-offend tayo, inisip nila yung feelings natin, baka wala tayo dito ngayon. And again, si Jesus, siya mismo nag-stand talaga siya sa truth. And next, set healthy boundaries for yourself and for others. Hindi naman porket Christians tayo, hahayaan na lang natin sila nasaktan tayo, apakan tayo. Siyempre, alam natin kung kailan mag-stop, mag-set ng space, di ba? And boundaries din, na wag tayo conform sa kasalanan dahil lang gusto natin silang mapatanggap, pero maging firm pa rin tayo sa Word of God. Hindi natin babaguhin yung 4SL. Mas i-explain natin sa kanila. Magkakaroon tayo ng love and compassion sa kanila. Kaya sa conclusion po natin ay huwag tayong matakot makaranas ng pag-uusig kapag nanindigan tayo sa katotohanan. Dahil si Jesus mismo ay nakaranas ng pag-uusig, pero napagtagumpayan niya ito at siya'y nasa atin. So kung si Jesus nga na Diyos, 'di ba, nagkatawang tao, nakaranas ng pag-uusig, tayo pa kaya na anak niya? At hindi lang hostility yung naranasan ni Jesus Christ, persecution. At sa hostility na nararanasan natin ngayon, wala pa sa 1/4, wala pa sa 1% na-experience ni Jesus. Lagi nating tingnan yung ginawa ni Jesus sa cross. Kasi baka nakakalimutan na natin. Baka nawawala na sa atin yun, hindi na buhay sa atin yung sacrifice ni Jesus. At kung natatakot tayo na maka-offend tayo, especially yung family natin, di ba friends? Mas madali kasi mag-share ng katotohanan sa ibang tao. Pero pag sa family, medyo nakakailag. Kung natatakot tayo na masira yung relationship natin sa kanila, ma-offend natin sila, mas matakot tayo na mapunta sila sa impyerno. Isipin natin, saan sila pupunta kung hindi nila malalaman yung katotohanan ng salita ng Diyos. Yun. So, I pray na nalaman natin bakit hostile yung mga tao sa atin. Hindi lang dahil masama sila, aggressive sila, pero may reason sila. At ano yung tamang reaction natin, tamang response natin sa hostility? Expect natin yun, magkaroon tayo ng love and compassion, maging
patient tayo. Kung nagiging hostile sila sa atin, kung binabash nila tayo, maging patient tayo. Wag tayo magpadala sa emotion natin, pero maging spirit-led tayo. Amen. So yun lang po, di ba? Napaka-ikli ng aking mensahe. Short and sweet. Thank you po sa inyo lahat. And I thank you. Walang joke, di ba? Makakatulog na ako ng mahimbing. Amen. Minsan pa nga po nating palakpakan ng Lord sa buhay po ni Sister Armaine Villafuerte. Ayan, so sobrang ganda po ng series. Tama po ba? Sa bagong series na... Kasi karaniwan, nalala ko yung shinare niya yung hindi niya masyadong elaborate yung scene and then di tumanggap. Siguro yung reason why na bakit yung natatakot tayong mag-rebuke or natatakot tayong magsabi ng totoo sa, kunwari, may sinaran ka na LGBT. Then minsan, madalas, inaano natin na medyo iniiwasan natin yung part na yon na matutumbok sila. Basta inaano natin yung love ni Lord, ganyan. Pero hindi natin kaya i-erecta na, alam mo ba, dahil sa pagiging ganyan mo, sino sa atin may kaya ng gano'n na harap-harapan, ano mo, dahil ganyan ka, hindi ganyan dadalhin sa langit. Di ba ang ano niya, para di ba parang baka bigla ka sampalin, di ba? May mga times sa buhay natin, nahihirapan tayong mag-direct talaga. Andare, yung sinashare mo, sakto nag-yoyosis siya sa harap mo. Alam niyo po, pupunta ka sa impyerno dahil dyan. Di mo direct na ganun, di ba? Pagpunta ka sa inuman, may nagiinuman, nakiupo ka, uy, yung ginagawa niyo na yun, dadaling kayo sa impyerno yan. Meron tayong sa puso natin na takot, di ba? Na parang, baka kasi pag na-offend mo sila, yun na nga. Yung salita word na hostile, kasi di parang magiging kaaway ka na nila. Sabi nga nila kapag naging Christian ka, yung mga dati mong friends, hindi mo na sila makakasalamu. Meron din kaming ganong kaibigan, parang similar sa kwento ni Armaine, na nung naging Christian kami, naiwan namin siya. And then one time na sinira namin siya, hindi na siya tumanggap. May mga gano'n na di ba? May mga times kasi na parang kasi iniisip mo baka ma-offend siya pag shinare mo, di ba? Meron talaga sa part sa buhay natin na ayaw nating maka-offend ng ibang tao. Kaso nga, problema, kailangan kasi nilang malaman. Kailangan nating mag-ready na maging tayo, kaaway. Alam niyo, may possible na maging kaaway nila tayo kapag, nalala ko tuloy yung ganito ni Aris, meron siya sinera na hindi naman niya alam kung anong religion yun. Mamaya minumura na siya nung sinashare niya. Hanggang kahit malayo na siya, minumura pa rin siya. Kasi noon, kakwentuhan lang niya tungkol sa kung anong sa mga personal na bagay sa buhay. And then nung dumating na yung part na kay Jesus na, doon na siya nag-start na minumura na siya. Ayaw na niya tanggapin. So darating yung time na pag nag-share tayo ng gospel, may makakaaway talaga tayo. Meron tayong, si Pastora nga pagka nababash siya sa TikTok, di ba? Meron tayong mga paniniwala na pag may natinamaan na mga pride, makakaaway talaga nila tayo. Makakaaway nila. Parang merong magiging conflict lagi. Diba? Kaya sa mga disciple po, once na nag-share tayo ng gospel, i-ready na natin yung sarili natin. Kasi na nag-preach si Jesus, marami ding na-offend. Number one example natin si Jesus at yung mga disciple niya. To the point na patayin talaga siya dahil nga na-offend sila Diba? Ganun ka, iniisip ko, sabi nga nung nakita kong post, sabi niya, kung mabubuhay si Jesus Christ ngayong generation na to at magpipreach siya, maraming ma-offend. Kasi even yung sarili ng disciple, di ba si Peter kasi pasikat Di ba, nung sabi niya, Lord, hindi ko magagawang, hindi ko papayagan na mapatay ka, Lord. Sabi niya, over my dead body, hindi ko papayagan yan. Biglang sabi ni Jesus sa kanya? Satanas. Isipin niyo, si Pastora biglang sinabi kay Pasay, Satanas! Hinahadlangan mo ang kalooban ng Panginoon, di ba? Isipin niyo, sabihin ng leader niyo yun sa'yo. Pero nare-realize ko lang na ganun siya na gusto niya ipakita na ito yung totoo Yan talaga yung totoo di ba? So, tayo as Christian talaga kailangan natin mag-stand. Nalala ko yung sinasabi nung nagkakwento kami ni Pasay tungkol sa yung
kailangan ba nating talaga mag-stand sa, kailangan ba nating mag-aral, tas kunwari, for example, LGBT, kailangan ba nating mag-aral and mag-stand and hindi naman debate, kumbaga ibigay yung part natin na ito yung katotohanan. Kasi may mga napapanood akong mga preachers or di ko alam kung mga pastor yun, anong pangalan? Basta nagpupunta siya sa mga university, tapos merong mga nagpupunta sa kanyang, tinatanong siya. Tapos ang tapang niyang ipagtanggol na hindi dapat yung divorce, hindi dapat yung LGBT. Nakalimutan ko lang yung pangalan nun eh. Ano po? Si Kirk ba yan? Oh, yung Kirk, yun yung napapanood ko lagi. Sobrang ang knowledgeable niya, ang tapang niyang sabihin na hindi pwede yan. Hindi pwede divorce, hindi pwede bakla, hindi pwede tomboy. Direct talaga niya sinasabi. And yung mga kausap niya, siyempre ang dami nilang mga explanation. And in the end, talo pa din yung mga kausap niya. Kasi sinabi pa rin niya yung truth. And marami nagagalit sa kanya. Dahil lang sa pagkasabi niya ng truth. And maraming kaya nga sabi ni Armin, si Jose Rizal, si Jesus Christ mismo, si John, dahil sa pagsabi nilang truth, napatay sila. So ready pa ba tayong mapatay? Di ba sa Middle East, sa ibang bansa, napapatay yung mga Christian, di ba? Dahil lang sinasabi nila yung katotohanan talaga na Jesus is the only way, the truth and the life. Yun yung paninindigan nila. Pero hanggang dulo, yun yung pinanindigan nila. Pinatay sila. So willing po ba tayo doon? Bakit sila pinatay? Kasi na-offend. Kasi alam nila yung truth talaga eh. Si Jesus Christ talaga yung truth. So sa atin bilang mga Christian talaga, siguro ilagay na natin sa isip natin na meron tayong mga kaibigan na mawawala dahil lang sa mga sasabihin natin. Pero syempre, kapag nagpipreach tayo ng gospel, sabi nga nung isang napanood ko, sabi niya, we don't preach the gospel casually. Hindi dapat tayo nagpipreach ng gospel na parang casual lang. Parang paano ibig sabihin ng casual? Parang hindi formal. Alam mo yun, parang relax lang na parang hindi mo mabibigyan ng diin yung kasalanan. Alam mo ba, dahil sa kasalanan, pero okay lang paminsan-minsan. Alam mo, parang binabawi mo. Pag tinanggap mo si Jesus Christ, magkakaroon ka ng NMAX, ganyan. Parang nagiging malabnaw siya dahil lang ayaw nating maka-offend. Para lang dumating yung point na baka mahook siya sa kabutihan lang ni Lord. Hindi nawawala na yung parang fear. Kasi ang isa din sa gusto nating malagay sa tao, hindi lang yung makita nila yung love ni Lord, pero magkaroon sila ng reverential fear. Magkaroon talaga sila ng takot sa Diyos. Kasi nakalagay sa Bible yun na fear the Lord. Kailangan natin magkaroon ng takot sa Diyos talaga. Na kaya niya tayong parusahan. Diba? Ganun yung gusto ng Diyos na mangyari. Kaya kapag nagpipreach tayo, kapag nagpo-4SL pala tayo, na-realize ko na sa sinabi ni Armin kanina, mabigyan diin natin, hindi lang yung kabutihan. Kasi masarap sabihin yung, mahal na mahal ka ni Lord, kahit sobrang marami ka nagawang kasalanan. Ang sarap sabihin sa tao nun, di ba, na may encourage sila. Pero pag sinabi na natin, alam mo yung mga sin, yun yung magdadala sa atin sa impyerno. Yun yung medyo challenging, di ba? Lalo pag alam mo yung kakausap mo, medyo sumasablay-sablay. Pero minsan may nakakausap kayo na pag naninigarilyo, tapos mag-share kayo ng gospel, inaalis nila yung sigarilyo. So may conviction pa din ang mga tao ngayon. Pero kagaya ng sinabi natin kanina, okay lang i-preach natin yung gospel talaga ng matindi. Pero sabi nga ni Armin, pa din, gentle pa din. Alam mo yung, hindi naman yung talagang parang, uy, tigilan mo yun. Pag di mo tinigilan yan, pupunta kang impyerno. Dahil pagpunta mo sa isang street, oy kayo dyan, tigil nyo muna yan. Pakinggan nyo to. Pag di nyo tinigilan, mamatay kayo lahat mamaya, punta kayo impyerno. Di ba? Walang ganun. Hindi naman siya sobrang parang ang OA naman natin. Kaya nga yung pag sinabing pag gentle ka, na-explain mo sa kanila nang maayos na maunawaan nila yung pwede namang maunawaan ng tao yung impyerno, yung kabayaran ng kasalanan sa gentle na paraan. Meron lang mga tao talagang kailangan mong bungangaan talaga na hindi maintindihan. May mga ganong tao na parang paulit-ulit ka na lang pagsasabi, hindi na natuto. Kailangan pagdiin talaga, pupunta ka talagang impyerno pag di mo tinigil, di ba? Pero merong talagang situation na kahit daan mo sa gentle, mauunawaan niya, hindi siya ma-offend. Amen po ba? Pero sabi nga, pag tayo ay tumayo sa katotohanan, kailangan po handa tayo sa mga pwedeng mangyari. Amen po ba? Handa po ba tayo doon? Paano pag bigla ka may nakasharean or nakasalubong, sinira mo ng gospel? Hindi pala naniniwala kay Jesus, pumapatay pala ng Christian.
Di ba? Anong gagawin natin? Joke lang po pala yung sinabi ko. Yun na pa intindi. Sige po, pwede na kayong tumuloy. Nalaman, pag bigla sinabi, lumapatay pala siya ng Christian. Kuro-kuro lang po yun. Okay, alamat lang. Hindi. Kailangan, willing ba tayong dumating sa ganong point na tutukan tayo ng baril, di ba? Para kung isipin niyo, parang nakakatakot nun. Tama ba? Nakakatakot ba? Sino dito yung parang sa tingin mo, pag tinutukan ka ng baril, diretso ka pa din, taas kamay. Kay Lord. Konti lang Sige, sino po dito yung kahit na alam mo, pag tinutukan ka ng baril, hindi mo pa rin i-deny si Jesus Christ. Taas kamay. Pagka umulan, tapos Sunday, maaga punta. Pumunta ka ba ng church? Doon pa lang, sablay na masakit pala ulo mo dinidinin natin si Jesus Christ. Masakit lang yung puso natin, dinidinin natin si Jesus Christ. What more pa pag babariling ka na? What more pa pag inaaway ka na ng mga kaibigan mo? Ginagawa mo naman yung mabuti. Diba? So, bilang mga Christian po, kailangan natin maging matatag. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, maging ready ka na. Mamaya paglabas mo, mag-ready ka na. Pero mostly naman po, nakakatawa naman kasi, wala pa naman ata nakaka-experience sa atin. Meron na ba? Suntukin ka dahil sa pag-share mo ng gospel. Sa mga nasa likod, wala pa naman. Sa mga matagal na naghahayo, sino dito yung may pinaka-worst na experience sa paghahayo? Yung parang pinaka-worst na nangyari sa'yo dahil naghahayo ka. May pahandaan daw siya tapos di pinakain. Yung worst na parang may something na ginawa sa'yo, meron ba dito? Nakipagdebate, ayan. Ano pa? Minura. Dinuraan ka? Ayan. Sino pa? May mga worst na experience dito. Ayun nga, yung debate lang. Sino pa? Wala bang kamukha nung kala Paul na binubugbog? Wala ba dito nun? Next week. Meron ba dito nakakulong na, ganyan? Wala pa, di ba? Just imagine, wala pa. Kaya kung titingnan mo, binigay mo na yung best mo, hindi pa. Diba? Baka kasi akala natin, pagod na pagod tayo sa ministry, pero hindi natin alam, yung mga disciple ng araw, binubugbog, kinukulong, para lang i-share yung gospel. Ano po yan? Kailangan natin maging ready sa lahat ng pwedeng mangyari. Amen po ba? Willing po ba tayong ibigay yung buhay natin sa Panginoon? Sa mga nasa online po, willing po ba tayong ibigay yung ating time para magpunta sa church? Sumagot nga po tayo ng amen sa mga nasa online. Diba? Doon pa lang matetest na natin. So, kailangan po nating maging salt and light sa mundong ito. Amen po ba? Kahit na magalit na sa iyo ang lahat ng tao sa mundo, basta tinatayuan mo yung katotohanan. Tandaan niyo po, pag tumatayo ka sa katotohanan, meron at merong magagalit sa atin. Diba? Kaya nga, kung titingnan niyo po yung ating TikTok account, pag tinignan niyo po yung mga video natin sa Facebook, yung katakot-takot yung mga bashers, hindi. Kung ano yung mga sinasabi nila. Tandaan niyo po lagi yun. Meron at meron tayong makakabangga, kaya lang maging ready tayo. And syempre dapat maging kamukha tayo ni Jesus Christ. Na kahit na siya ay binash, kahit na siya ay against yung mga tao sa kanya, kahit nagalit yung tao sa kanya, pinag-pray pa din niya, gusto pa rin maligtas ni Jesus Christ yung mga tao. And ganun din tayo. Kung meron tayong mga kaibigan na mga na sa atin, galit na sa atin, pag-pray pa din natin sila. Meron kayong mga kapitbahay na hindi nyo nakasundo dahil sa mga paniniwala ninyo, pag-pray pa rin natin sila kasi gusto ni Lord maligtas sila. Diba? And yun yung isa sa pinaka-challenge. Ang ganda nga ng message kasi madaling mag-share kapag hindi mo kaaway. Pero ang challenge is kapag meron na kayong something na hindi pagkakaintindihan dahil sa belief nyo, yun yung challenge sa atin. Kaya po tayong lahat ay tumayo sa gabi nito. Gusto ni Lord na maging 100% yung heart natin sa pagsunod sa Kanya, sa pag-share po ng gospel. Sino po dito willing or handang ibigay ang lahat sa Panginoon? Hindi ka mahihiya sa trabaho. Hindi ka mahihiya sa mga kamag-anak mo. Diba? Nalala ko nung minsan nag-preach ako sa Malolos, sa mga tita namin. Nahihiya ako kasi syempre, mayaman sila, alam mo yung ganun. Tapos alam ko na ang belief nila ay Catholic.
Alam mo yung ganun. And alam kong may chance na na magkaroon ng debate. Alam mo yung ganun. Pero kailangan pagka kinabugkasin ni Lord yung heart mo, kailangan mong sundin eh. Di ba? Pag andyan na yung conviction ng Panginoon, parang sige na, sabihin mo na yan. Dapat willing tayong tanggapin kung ano man yung magiging respond nila sa pag-share ng gospel. Amen po ba? And isa din doon, syempre, kasama din yun, kaya tayo nag-a-attend ng Disciples Night para maging ready tayo. Na just in case na may mga ganong kaso na ma-encounter natin, ready tayo. At dapat po ang puso natin ay ready ring masaktan. Ayan, baka naman konting mura lang sa atin, hindi na tayo mag-share ng gospel. Di ba? Nasampal ka lang ng tigil mo nga yan. Alam niyo, meron napanood ako nung ganun sa bus. Sino nakapanood din, matanda nag-share sa bus. Tapos bigla siyang sinampal na ganun. Di ba? Sobrang naawa ako, siyempre doon sa lalaki na yun. Pero bigla siya kasi sinampal ng malakas. Di ba? Parang wala pa tayo sa point na ganun. Di ba? So, i-desire. Sino po dito gustong masampal? Wala naman. Makasunod sa Panginoon. Gusto ng bawat natin na makasunod tayo sa Panginoon. And syempre, unang-unang baguhin natin talaga, ipa-ready natin yung puso natin. At ang maganda naman dito, hindi tayo pababayaan ni Lord. Lagi niyo pong tandaan yan. Kasama natin si Lord. Kung paano yung mga disciple ay handang magbigay ng kanilang buhay sa Panginoon hanggang dulo, dapat maging ganun din po tayo. Yun po ba yung prayer ng puso natin? Sige po, sa oras na ito, pigit tayo and kausapin natin si Lord. Pabago po natin yung puso natin sa Panginoon. Kausapin natin si Lord, gusto ko po na kahit may mga kakilala ko or mga nakaalita na or galit na sila sa akin, gusto ko po silang ma-sharean pa din. Kausapin natin si Lord na magkaroon pa rin tayo ng heart sa mga tao na ganito. Magkaroon tayo ng heart na maging ready na sumunod sa Panginoon. Sige po, kausapin lang natin si Lord. And idalangin natin sa Lord na yung pagiging servant ay talagang may lagay sa puso natin. Lord, sa oras pong ito, Lord God, lumalapit po kami sa iyong harapan, Panginoon. Lord, dalangin ang puso namin, Panginoon, na sa pagbibigay namin ito, Panginoon, ang buhay namin sa iyo, Panginoon. Maialay po namin ito ng buo sa iyo, Panginoon. Na kung ano man ang ipagawa mo sa amin, ay gagawin namin, Panginoon. Na kung saan mo man kami gustong pumunta, ay pupunta kami, Panginoon. Ano man yung pwedeng ma-experience namin, Panginoon, susunod kami sa iyo, Panginoon. Ano man, Panginoon, yung pwedeng maka-encounter namin, magalit man sila sa amin, Panginoon, pero tatayo kami sa katotohanan. Dahil kami, Panginoon, ay mga lingkod mo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dalangin namin sa gabi ito, baguhin niyo, Panginoon, lagi yung puso namin, Panginoon. In the name of Jesus, Lord, sa lahat po na nandito, Panginoon, nakasama namin, Lord. Hipuin niyo po yung puso ng bawat isa, Lord. Gawin niyo po ang puso nila ay handang sumunod sa iyo, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. In the name of Jesus, Lord. In Jesus' name. In the name of Jesus. I-rebuke po namin, Panginoon, lahat ng lies ng kaaway sa kanila sa pangalan ni Jesus. We declare, Panginoon, na ang mind nila, yung soul nila, yung buong buhay nila ay maibigay nila sa iyo, Panginoon. Lord, gawin mo kaming handa, Panginoon, hanggang kamatayan, Panginoon,
Lord, maging kapalit naman ito yung buhay namin, Panginoon. Gawin mo kaming handa, Panginoon, na sumunod sa iyo, na maging salt and light pa din ang mundong ito, Panginoon. Kahit na maraming tao na against sa katotohanan, Panginoon. Kahit na maraming tao, Panginoon, na against na sa Bible, Lord, turuan nyo kami, tulungan nyo kami, natayuan namin yung katotohanan, Panginoon, na nakasulat sa Bible, Panginoon. Tulungan nyo kami na sumunod pa rin, Panginoon, sa pinag-uutos mo, Panginoon, sa katotohanan ng salita mo, Panginoon, dahil yung katotohanan mo, Panginoon, ng salita mo ang magpapalaya, Panginoon, sa amin, Panginoon. Kay Lord, sa oras sa pagkatapon namin, sa pag-awit namin, Panginoon, samahan niyo po kami. Sige, patuloy natin sa bahin ng Panginoon. Sige po, hayaan lang po natin yung presensya ng Panginoon sa gabing ito. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever Patuloy po nating taas ang ating kamay sa Panginoon. My Jesus, my Lord. Sabihin po natin ito sa Panginoon. Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in Serving you, Jesus, for all eternity. serving you for all eternity. Our eyes set on you, Jesus. My eyes set on you in this race. Lord, alam namin kasama ka namin, Panginoon. Sa lakad namin, Panginoon. My ways, let your will be done. Make me a servant, God. Servant, my heart's ever clinging to Sige po, minsan pa. My Jesus. Oh, my Jesus, my Lord. my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side.
you. I'll follow you. My eyes set on you. In this race that I run, no longer my ways. Let your will be done. Make me a servant, my heart. Lord, tulungan niyo po kami na ma-fix namin yung mata namin sa iyo, Panginoon. Sa pagsunod namin sa iyo, minsan pa, my eyes set on you, Jesus. My eyes set on you. In this race that I run, no longer my ways. Let your Lord, yung kalooban mo, Panginoon, yung masunod sa amin, Panginoon. make me a servant, my heart set. Lord, binibigay po namin yung buong buhay namin sa iyo. Sa huli pong pagkakataon, my eyes set on you. Oh, our eyes set on you, Jesus. My eyes set on you. In this race that I run, no longer my ways. Let your will be done. Make me a servant, my heart ever true. Thank you, Jesus. To the cross I Follow you, Jesus. follow you. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Lord, help us, Lord, na ma-fix namin yung mata namin sa iyo, Panginoon. Sa pagsiserve namin sa iyo, Panginoon, hindi po yung sarili namin kalooban, pero kalooban mo yung masunod, Panginoon. Maging kapalit man ito, Panginoon, yung buhay namin, Panginoon. Maging kapalit man ito, Panginoon, yung may magalit sa aming mga tao sa pagkasabi namin ng katotohanan, Panginoon. Help us to stand in your truth, Lord God, in the name of Jesus. Help us na makapag-rebuke with gentleness, Panginoon, na mailid namin yung tao, Panginoon, sa katotohanan ng salita mo, Panginoon. Lord, lagi mong ilagay sa aming puso yung pagiging servant, Panginoon, na naman pong ginagawa namin, Panginoon. Sa lahat ng ministry namin, sa paghahayo namin, laging meron kaming servant heart. Lagi namin taglayin, Panginoon, yung pagiging servant, Panginoon, na handa lagi sumunod sa kalooban ng Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa yung run na ito, Panginoon, kasama ka namin dito, Panginoon. Kasama ka namin sa paglilingkod na ito, Panginoon. Kasama ka namin, Panginoon, sa mga part na nahihirapan kami, na nasasaktan kami. Lord, kasama ka namin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, dalangin po ng puso namin, Lord God, na magmula po sa gabing ito, Lord God, mababago na po yung pananaw namin sa mga tao, Panginoon. Lord, na makita namin, Panginoon, yung importance, Panginoon, ng pagkasabi sa kanila lang totoo, Panginoon. Yung importance, Panginoon, ng pagkasabi ng salita mo na magdadala sila sa kanila sa kaligtasan, Panginoon. Pero wag tulungan niyo kami, Panginoon, na wag maging selective lang sa sasabihin namin sa kanila, Panginoon. Pero ibigay namin yung lahat, sabihin namin yung lahat, Panginoon, para po sa ikakabuti ng kanilang kaluluwa, Panginoon. Help us, O God. And give them a teachable heart din, Panginoon, sa lahat po ng hayuan namin. Palambutin niyo po yung mga puso nila, Panginoon. Nirebuke po namin yung blindness, even yung pride in the name of Jesus. We rebuke it in the name of Jesus. In Jesus' name. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Salamat sa pagbabago ng puso namin. Salamat dahil na-encounter ka namin sa gabing ito, Lord God. At mas may encounter ka pa namin sa mga susunod na gawain. Maraming salamat, Panginoon. Ang dalangin namin sa gagawin namin, ang pangalan mo lamang ang maitas. Ito po aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen and amen. Alright, may papa-activity lang akong maiksi lang na activity. Hanap po kayo ng partner. Partner lang. Salamat po sa nakasama namin sa online. See you po sa Sunday. First service natin 7:30 and second service natin ay 10 a.m. God bless po sa mga nasa online. Sa mga nasa church, hanap lang kayo ng isang partner.